mag-apply ng Canada Work Permit Visa Step-by-Step Guide 2025. Gusto mo bang mag-apply ng Canada Work Permit pero hindi mo alam kung saan magsisimula? Or baka may nakita ka ng job post pero nalilito ka sa mga requirements at proseso? Don't worry kung isa ka sa mga kagaya ng marami nating kababayan na gustong subukan ng oportunidad sa Canada pero clueless pa kung paano talaga ang tamang proseso. This video is right for you. Hi mga ka-recruit, Jen here. Sa video na to, pag-uusapan natin ang step-by-step kung paano mag-apply ng Canada Work Permit Visa. Ano ang mga requirements, gaano katagal, at ano ang dapat mong iwasan para hindi ma-delay or ma-scam. Ano ba ang Canada Work Permit? So, quick explanation lang, ang work permit ito ay yung official authorization ng Government of Canada para makapagtrabaho ka legally doon. Marami ang nagkakamali, iniisip nila na basta may job offer ka, okay na. Pero hindi po. Kailangan mo pa rin ng valid work permit. Kung wala ka nito at nagtatrabaho ka pa rin, pwede kang ma-ban or ma-deport. Kaya ayusin natin ang mga proseso. Types of work permit in Canada. Ngayon, alam mo ba na may dalawang klase ng work permit? Una, employer-specific work permit. Ito ang pinaka-common para sa mga Pinoy. Nakatay ka sa specific employer, specific job, at minsan specific location. Pangalawa, open work permit. Ito naman, pwede kang magtrabaho kahit saan. Pero limitado lang ito para sa mga certain situations. Halimbawa, asawa ng skilled worker or student. Most likely kung galing ka ng Pilipinas at bagong aplikante. Employer-specific ang ibibigay sa iyo. Paano makakuha ng work permit? So, paano ba talaga? Heto ang step-by-step process. Step 1. Maghanap ng employer at job offer. Unang-una, hindi ka makaka-apply ng work permit kung wala kang valid job offer mula sa employer sa Canada. At ito lagi kong sinasabi, siguraduhin na legal at DMW accredited ang agency or employer para iwas scam. Halimbawa, isa sa kilalang DMW accredited agency at syempre kailangan din ng employer mo ang tinatawag na Labor Market Impact Assessment. Yan ang proof na wala silang makuwang Canadian worker para sa rule, kaya legal ka nilang kunin. Para sure, i-check mo ang agency sa DMW website. Kailangan mo ring tignan kung eligible ka. Dapat healthy ka at wala kang criminal record. Dapat may proof ka na babalik ka ng Pilipinas pagkatapos ng kontrata. Step 3. I-complete ang application form kapag ready ka na. Meaning, may job offer ka na at LMIA kung kailangan. Ngayon, tanong ng karamihan, paano po ipa-file? Online versus back application. So, kung gusto mo mas mabilis at mas convenient, online ka na mag-apply. Punta ka lang sa IRCC website, fill out mo lahat ng form digitally. I-upload mo ang mga documents, tapos makikita mo na mga application status mo online. Maganda ito kung sanay ka sa online at may stable internet ka. Or mas komportable ka pag may kausap, pwede ka pumunta sa VAC or Visa Application Center or VFS Global. Dito, tutulungan ka ng staff kung paano sagutan ang forms. Sila rin ang magta-take ng biometrics mo kung required. At pwede ka pang mag-request ng SMS or email updates para sa application mo. Mas bagay ito para sa mga first-time application or sa mga gusto ng guidance step-by-step. Siyempre, kailangan mo rin ihanda ang mga dokumento. Valid passport. Dapat valid for at least 6 months mula sa travel date. Kung expired, punta ka na sa DFA para mag-renew. Job offer letter or contract, galing mismo sa employer. Nakasulat dapat doon ang position mo, salary, duties, at contract. LMIA, kung applicable ka sa trabaho mo, employer ang magbibigay nito. Proof of funds, bank statement or kahit anong proof na kaya mong tustusan ang sarili mo sa unang buwan. Police clearance, kumuha ng PNP or NBI. Mas mabilis kung online ka mag-request. Passport size photos, 2 or higit pa. Gaano ba katagal ang processing? Depende talaga sa case mo, pero usually, nasa 8 to 20 weeks ang proseso. Kaya habang naghihintay ka, ayusin mo ng lahat at check mo rin lagi ang email mo para sa mga updates. Halimbawa, may mga applicants na nadidelay kasi kulang ang documents nila.
Kaya mas maganda na siguraduhin mong kumpleto at tama lahat ng isusumite mo sa umpisa pa lang. Pwede ba magdala ng pamilya? Pwede naman, pero iba ang proseso para sa mga dependents mo. Permanent resident na ba agad? Hindi pa. Work permit lang ito, temporary pa lang. Kailangan ba ng IELTS? Depende sa trabaho. Yung ibang employers, lalo na para sa mga factory worker, food service crew, or housekeeping jobs, hindi na hinihingan ng IELTS. Pero kung skill job kagaya ng nursing, engineering, or managerial, madalas kailangan mo para mapakita ang English proficiency mo. Mga tips para hindi ka ma-scam. Huwag magpadala ng pera hanggat hindi ka sigurado na license ang recruiter. Laging i-check sa DMW website kung accredited sila. At kung may duda ka, magtanong ka muna sa mga legit na source. So ayan mga ka-recruit, sana mas malinaw na sa iyo ngayon kung paano mag-apply ng Canada Work Permit Visa. Kung may tanong ka pa, i-comment mo lang sa baba or message mo kami sa Facebook page namin. At syempre, huwag kalimutan i-like at i-share. I-save ang video na ito para kapag ready ka na mag-apply, pwede mong balikan anytime. Good luck sa application mo at sana magkita-kita tayo soon sa Canada.